Hi everyone, again, I am Ana Marie Danipog, your friendly Filipino caregiver here in San Diego, California. And I want to share again my journey, how I apply here as a caregiver in America. Our topic for today is one of the most important process in EB3 visa. Ito yung tinatawag na DS-260. At bakit ito mahalaga sa EB3 visa journey mo? So after ko ma-approve ang I-140 ko, akala ko saglit lang at makakaalis na ako. Pero hindi pala ganon kabilis. May isa pa akong kailangang gawin. Ito yung tinatawag nga na DS-260. Ang DS-260 ay ang Online Immigrant Visa Application Form. Sa madaling salita, ito ang official na application form na kailangan mong sagutin online bago ka maka-attend ng US Embassy interview. Ito ay para sa mga tulad nating nag-a-apply sa EB3 Unskilled Worker Visa, lalo na kung nasa labas ka pa ng Amerika, kagaya ng andyan ka pa sa Israel, andyan ka pa sa Italy, andyan ka pa sa Malta or Pilipinas. So pag may email na sa iyo ang National Visa Center or NVC na may visa number na available para sa iyo, doon ka lang pwedeng simulan ang DS-260. So ang ginawa ko, nag-log-in ako sa SIAC website at doon ko unti-unting sinagot ang form. Sa pagsagot ng DS-260 form, inilagay ko doon yung buong pangalan, birthday, passport information, work history, US address, employer details, pati mga security at medical questions. Hindi ito biro ha, mahaba siya. Kaya hinanda ko muna lahat ng documents ko bago ako nagsimula. Mas maganda na may draft ka na para madali kang mag-fill up. And para mas maunawaan mo, ito. Alam nyo, hindi biro ha ang pagsagot sa DS-260. Mahaba siya, kaya hinahanda ko muna lahat ng documents bago ako nagsimula. Mas maganda po na may draft ka na para madali kang mag-fill up. And para mas maunawaan nyo po, pwede rin kayong mag-YouTube or i-google nyo kung paano mag-fill up ng DS-260. Nakakalito po talaga yung pag-fill up nito, mas lalo yung mga dates. So, kailangan ingatan nyo po siyang mabuti. And make it sure na tama yung mga isinusulat nyo sa inyong DS-260 dahil ito po ay online application nyo na. Dito magbe-base ang embassy. Pag natapos nyo na yung DS-260 form, may lalabas yung confirmation page na may barcode. Importante po yon kasi kailangan mo itong dalhin sa US Embassy for interview nyo. So magpa-print kayo at least 2 to 3 copy. So hindi po direktang babayaran yung DS-260 form. Pero may bayad pa rin yung visa processing, usually is $325 per person nung panahon namin. So, babayaran mo to sa online gamit ang SIAC system or you can ask your immigrant lawyer or your agency kung magkano na yung babayaran nyo. So, pagkatapos mo isubmit ang DS-260, maghihintay ka ng update para sa schedule ng medical exam at interview. Depende po yan sa embassy kung saan kayo ma-interview. Usually, umaabot po yan ng 2 to 6 months bago ka ma-schedule. Mag-i-email po sa inyo ang embassy. So, ako po, I think, umabot siya ng 1 month to parang 6 weeks bago ako na-interview. Kaya kung nasa EB3 journey ka rin, DS-260 ang isa sa pinaka-crucial na steps. Pagkatapos mo po ito, nasa dulo ka na ng proseso. Kunting tiis na lang po, malapit mo na ring makakamit ang American dream mo. So if this vlog helped you, please follow, subscribe, and share para mas marami pa po tayong matulungan na nangangarap din makarating dito sa Amerika. God bless everyone. Good luck to your USA green card visa. Bye.